Sa dami ng naglalakihan at magagandang unibersidad sa Pilipinas, siguradong mapapaisip ka kung alin nga ba sa mga ito ang karapat-dapat na ituring bilang mga top universities sa bansa. Pero alam mo bang pinangalanan na ang 10 nangungunang higher education institutions sa bansa ngayong taon? Malay mo, isa pala sa mga ito ay ang paaralan mo. Ito ay base sa resulta ng 2025 Times Higher Education Asia University Rankings. Ang top 1 to 6 ay pasok sa kriteriya ng Times Higher Education o THE. Bagamat mayroon pang 15 institutions dito sa Pilipinas ang kasama sa listahan, ngunit classified sila bilang reporter universities. Ibig sabihin, ito ang mga institusyon na nakapagsumite ng data pero hindi nakaabot sa kriteriya ng rank position ngayong taon. Kaya ang unang 4 na universities na mababanggit ay walang kriteriya na matatalakay. Pero kasama pa rin ang mga pangalan nila sa ranking laban sa 853 universities from 35 countries at territories sa Asia. Ready na ba kayong alamin kung aling mga Pinoy universities ang nakapasok sa top list? Tara, simulan na natin ang countdown. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-click ang like and subscribe button at i-on na rin ang bell icon para updated ka sa mga bagong videos na punong-puno ng kaalaman. Salamat agad at welcome ka rito, new subscriber. At maging sa ating growing PH Headlines community, maraming salamat po. 10. Lyceum Northwestern University. Ang LNU ay isang med school at private university na matatagpuan sa Dagupan. Itinatag ito ni na Dr. Francisco Kimson Duque at Florencia Tiongson Duque taong 1969. Nagsimula lamang bilang single-room nursing school ang LNU, ngunit matagumpay ang naging graduation ng unang batch noong 1972 dahil sa 98.2% passing percentage nito sa nursing board exam noong 1972. Dahil sa excellent governance at teaching ng paaralan, kaya naman napabilang ito sa top universities sa Asia ngayong taon. 9. De La Salle College of St. Benilde. Matatagpuan ang campus nito sa Manila at Antipolo, isang non-profit organization na nag-o-offer ng secondary at tertiary education na siyang na-establish ng De La Salle Brothers. Ito ay founded noong 1980 sa tawag na College of Career Development at itinatag bilang night school para sa mga working students. Taong 1988, napalitan ang pangalan nito bilang De La Salle University College of St. Benilde. Matatandaang noong 2016, ang School of Hotel, Restaurant and Institution Management ng Benilde ay ang kaisa-isang hotel school sa bansa na na-awardan ng Philippine Accrediting Association of Schools, Colleges and Universities ng Level 4 status o ang pinakamataas na accreditation status na ibinibigay sa isang tertiary program. At sa parehong pagkakataon, kinilala rin ito ng Commission on Higher Education o CHED bilang Center of Excellence. 8. Central Luzon State University. Nakatatag sa isang 658-hectare campus sa Science City ng Muñoz, ang CLSU na nagsimula bilang isang farm school sa tawag noon na Central Luzon Agricultural School. Ito ay sa pamamagitan ng Executive Order No. 10 na inisyu noong 1907 ng nooy gobernador ng Nueva Ecija na si James Smith na nagdeklara na gawing agricultural school ang Muñoz. Naging state university naman ito noong June 18, 1964 at sa mahigit 100 years na pamamayagpag, naging isa ang CLSU sa prestigious higher education institutions sa bansa. Ang CLSU ay idineklara bilang Cultural Property of the Philippines dahil sa mataas na historical, cultural, academical at agricultural importance nito. Nakalista rin ito bilang isa sa pinakamagandang campuses sa Pilipinas dahil talaga namang picture perfect ang natural beauty nito. 7. Cebu Technological University.
Pangpito naman sa listahan ang CTU o Cebu Tech, isang pampublikong higher education institution na matatagpuan sa Cebu City na kilala sa husay nito sa field ng science, technology, engineering at business education. Independently, itinatag ito noong 1911 sa tawag na Cebu Trade School. Naging Cebu School of Arts and Trades, Cebu State College of Science and Technology hanggang sa maging State University taong 2009 bago naging Cebu Technological University. Mayroon itong isang main campus, 9 satellite campuses at 13 extension campuses sa Cebu. Pinatunayan ng CTU ang husay nito pagdating sa academic excellence dahil sa global rankings recognition sa Quacquarelli-Simons Asia University Rankings, Times Higher Education Impact Rankings at World University Rankings for Innovation. Taong 2022, first time itong napabilang sa prestihiyosong listahan ng THE World University Rankings na may reporter status. Narito naman ang top 6 na pasok sa criteria ng Times Higher Education Asia University Rankings kung saan nahahati sa 5 areas ang performance indicators. 30% sa research quality, 28% sa research environment, 24.5% sa teaching, 10% sa industry, at 7.5% sa international outlook. 6. University of Santo Tomas. Ito ay itinatag noong 1611 bilang Colegio de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Matatagpuan sa puso ng Espanya Boulevard sa Maynila, ang pang-anim sa ranking ng top university sa bansa, ang UST na nasa 601 plus bracket. Maliban dito, pangalawa naman ito sa buong bansa sa ranking ng Times Higher Education World Rankings by subject ngayong 2025 dahil sa kalidad ng edukasyon nito, partikular na sa medicine and health. Ang UST ang itinuturing na oldest existing university sa Pilipinas at sa buong Asya. Mas matanda pa ito sa Harvard University. Ito rin ang naitalang largest single Catholic university sa buong mundo in terms sa populasyon ng mga estudyante. Taong 2011, ipinagdiwang ng UST ang ika-400 anibersaryo o quadricentennial celebration nito. Ilan sa mga sikat na personalidad na nagtapos dito ay sina Manuel L. Quezon, Piolo Pascual at Angel Locsin. 5. Mindanao State University, Iligan Institute of Technology. Ang MSU-IIT na matatagpuan sa Iligan City ay isa rin sa top-rank university sa Asya na na-establish noong 1946 bilang Iligan City National High School at naitatag bilang MSU taong 1968. Base sa resulta, ito lang ang non-Metro Manila-based higher education institutions na pasok sa top 6. Nasa pang 601 plus tier din ito pero pasok ito sa criteria ngayong taon kumpara sa reporter status nito makaraang taon. Nangangahulugan lamang ito kung gaano kahusay ang institusyon na siyang patuloy na nagpo-produce ng globally competitive students. Ilan sa mga notable alumni nito ay sina Ronald De La Rosa at Melay Cantiveros. 4. Mapua University. Ang private, research-oriented at non-sectarian university na ito ay itinatag noong 1925 ni Don Tomas Mapua o ang kinilala bilang ang kauna-unahang registered architect sa Pilipinas. Originally, itinatag ang main campus nito 2 kilometers lang ang layo sa Moralia Street, Intramuros, habang ang Mapua Makati campus naman ay naitatag lamang noong 2002. Bukod sa pang 601 plus bracket, ang ranking nito sa Asya, nag-rank 1 naman ito bilang ang leading institution pagdating sa engineering, technology at physical sciences sa Pilipinas ayon sa latest result ng Times Higher Education World University Rankings by subject ngayong taon. At nahigitan nito ang UP, SLSU at ADMU sa nasabing kategorya.
Kinilala rin ang Mapua bilang top 100 university sa Southeast Asia matapos ang 5 sunod-sunod na rankings nito sa Quacquarelli Simons Asia University Rankings taong 2022. 3. De La Salle University. Ang pribado at Catholic co-educational institution na ito na matatagpuan sa Taft Avenue, Malate, Manila ay itinatag noong 1911 bilang De La Salle College at naging university taong 1975. Nagsimula ang paaralang ito bilang exclusive all-boys elementary at high school. Nagsimulang tumanggap ng mga babaeng mag-aaral ang De La Salle noong 1973. Bilang isa sa top university sa bansa, ang De La Salle ang una sa 2 institutions na nabigyan ng highest level accreditation o Level 4 ng PAASCU. Miyembro rin ito ng ASEAN University Network, International Association of Universities at South Manila Inter-Institutional Consortium. Ayon sa ranking ng THE, kasama rin ito sa 600 plus bracket out of 853 universities. 2. University of the Philippines. Ang country's national university na matatagpuan sa Diliman, Quezon City ay naitatag noong 1908 kaya mahigit 100 years na itong pinapatakbo. Mayroon itong 8 constituent universities at 17 campuses sa buong bansa. Dahil isa ito sa Philippines top university system, dito nagtapos ang ilang presidente ng Pilipinas, chief justices, national artists, senators, showbiz personalities at iba pang kilalang individual. Dahil sa excellent quality ng edukasyon dito, nakatanggap na ang UP ng around 1,747 International Publication Awards at Local Awards. Base sa ranking ng THE, pang 501 to 600 naman ito sa listahan na siyang pangalawa sa top universities sa Pilipinas. At ang nangunguna sa top university sa bansa ngayong taon ayon sa Times Higher Education ay ang top 1, Ateneo de Manila University. Ang private at one of the leading universities sa Pilipinas na matatagpuan sa Quezon City ay naitatag noong 1859 sa dating pangalang Escuela Municipal de Manila. Located ang main campus nito sa Loyola Heights sa Katipunan, Quezon City. Ayon sa resulta, pareho mang nasa 501 to 600 bracket ang ranking nito sa UP pero mas mataas naman ito sa kabuuhang average mula sa 5 performance indicators. Nahigitan ng Ateneo ang UP pagdating sa research quality at teaching, habang ang UP naman ay mas mataas ang puntos sa industry, international outlook at research environment. Bumaba man ang ranking ng Ateneo kumpara sa ranking nitong makaraang taon na nasa 401 to 500 bracket sa parehong kategory pero nananatili itong isa sa nangungunang universidad sa Pilipinas. Ayon naman sa World University Ranking ng THE, pang 1,001 to 1,200 bracket, ang Ateneo sa pinakamahusay na university sa buong mundo ngayong 2025. There you have it! Ito ang mga universities sa Pilipinas na napabilang sa Times Higher Education Asia Rankings ngayong taon. Whether rank officially or as reporter institutions, malaking achievement na ang mapasama sa prestigious rankings na ito. Pero kung ikaw ang papipiliin, alin sa mga elite universities na nabanggit ang top 3 para sa'yo? Comment down below and share your experiences kung nahanap mo naman ang school mo rito. Ikomento mo na rin sa ibaba ang opinion mo tungkol sa topic na ito at kung may karagdagan kang impormasyon o kaya naman ay may nais kang isa-suggest na topic. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng video, huwag kalimutang i-like upang magsilbing signal sa amin na gumawa pa ng mga ganitong video. Kung gusto mo pang matuto ng mga informative content, make sure na nakasubscribe ka na sa channel na to. I-click na rin ang bell icon dahil ito ang pinaka-the best way para masuportahan ang ating munting channel. At dyan na muna nagtatapos ang ating video. Hanggang sa susunod nating talakayan, stay informed at stay curious. Salamat sa panonood, ka-PH Headlines.